Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, September 5, 2025 ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, Chapter 1, verses 15 to 20, sinabi ni San Pablo na si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng nilalang. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at sa Kanya nananatiling buo ang lahat. Malinaw ang mensahe. Gaano man tayo kalakas o kadisiplinado, ang ating tunay na lakas at kaayusan ay nagmumula kay Kristo. Siya ang kataas-taasang commander na may hawak ng ating buhay, pamilya at misyon. Kapag siya ang sentro ng ating paglilingkod, ang ating trabaho at sakripisyo ay nagiging bahagi ng mas dakilang plano ng kapayapaan. Sa Ebanghelyo naman, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 5, verses 33 to 39, tinanong si Jesus tungkol sa pag-aayuno. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pagdating ay may dalang bago. Ang bagong alak ay dapat ilalagay sa bagong sisidlang balat. Bilang sundalo, alam natin na hindi laging panalo ang lumang estratehiya sa bagong laban. Kailangan ang pagbabago at panibagong lakas. Ganoon din ang pagsunod kay Kristo. Kailangan nating magbago ng puso, ng ugali, at ng ating paraan ng paglilingkod. Ang sundalong sarado ang isip sa pagbabago ay hirap sa laban. Pero ang sundalong pinapalakas at binabago ni Kristo ay laging handa sa misyon. Kaya ilagay natin si Kristo sa sentro ng ating buhay, unit at pamilya. Siya ang ating commander, ang ating lakas, at ang nagdadala ng bagong buhay. Kay Kristo, hindi tayo natatalo, sapagkat sa Kanya ay laging may pag-asa, pagbabago at tagumpay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Inialay namin sa iyo ang aming mga sundalo at kanilang pamilya. Maging commander ka sa bawat misyon, kalasag sa bawat panganib, at lakas sa bawat pagsubok. Baguhin mo ang kanilang mga puso kapag sila'y napapagod. Punuin ng kapayapaan ang kanilang mga tahanan at ingatan ang kanilang pamilya habang sila'y naglilingkod. Naway palagi nilang matagpuan ang pag-asa kay Kristo at ang kanilang mga sakripisyo ay magdala ng liwanag at buhay sa iba. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon at kataas-taasang commander. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.